Giliw na san ka? Bakit lumisan ka? Paano na puso ko nag-iisa? So, good morning po mga kababayan. Narito tayo ngayon sa Barangay Magdog, no? Sitio Makaling, Gobernador Generoso, Davao Oriental. So, narito tayo ngayon sa bahay ni Sir Ben Gutong. Kasi ngayong araw po ay maganap na yung ating pagpa-check up ang Ate Lovely doon sa Sigaboy Hospital Clinic. So, kasama ko ngayon si Ate Lovely. Maraming hanap sa iyo, Ate. Kumusta ka daw? Ha? Okay lang. So, ngayong araw ate, magpa-check up tayo para at least na sa kalusugan ng tiyan mo, no? Sa safety, para at least na natin alam kasi. Nagpa-check up, nagpa-renatal ka na ba ate? Hindi pa. Mahal mo pag-renatal. Ha? 200 gastos ko dati. Nung first mo na anak? Hindi na ko ulit. Okay, hirap nga kami sa kasi. Ha? Hirap kami sa bigas pa sa pagkain namin. Tapos, Kaya hindi ka nakaparinatal. hindi na ako nag-prenatal. Nagwala na lang ako sa bahay. Ganto sa pud na ako. Dito na ako nanganak sa bukid. 20,000 man daw di ay ang ang PhilHealth. Mahal daw kaayo. Ingon sila tong babae pag pangutana na 9 months naman daw sa mahal daw kaayo. Kalisod ko ma. Tago ko sa bukid. Antod nagkaanak ako. Anong masabi mo sa mga taong nagmamahal sa iyo, naghahanap sa iyo? Mama ko lang naman ang nagtiyaga sa akin kahit nagwawala ako. Nandiyan pa rin, mahal pa rin ako ng mama ko. Nagsikap pa rin siya na mayos ang buhay ko, magpaganda ako, maligo, ganon. So, pagpanganak mo ate, kung sakaling anong gusto mo pa bang magkanta ulit? Oo, pangarap ko pa rin makabalik sa GMA 7, makapagkanta, ganon. So, may pangarap ka pa rin na bumalik ka sa dating Isang Lovely? Makaguest lang ako sa sa Sunday shows nila, ganyan. So, pangarap mo makabalik sa GMA. So, magpagaling ka lang ate. Huwag kalimutan mag-pray, ha? Kasi pag hiling natin sa Diyos ay hindi tayo pababayaan. May mga pagsubok man pero dapat lumaban tayo, no? Huwag lang kalimutan palagi na andyan lang yung Diyos, no? Palagi nating lalapitan pag tayo may kailangan, no? So, sana mag-pray ka palagi para gumaling ka na, ha? Pagkatapos mong pagpanganak ay huwag nang manganak ate, ha? So, para matuloy mo yung mga yung mga pangarap mo sa buhay. May bahay ka na. Di ba? May bahay ka na, di ba? Matagal mo na yung pangarap. Ano yung masabi mo ngayon sa nagbigay ng bahay sa iyo? Na si Mayor Juanito Kulot Inualis. Ano yung masabi mo kang Mayor? Sabi ng mama ko, kasi siya lang naman yung kaagapay ko sa buhay. Sana daw magkaroon siya ng malaking TV, flat screen. Gusto mo yung TV? Pangarap ko yung may TV kayo sa bahay. Sige. Hanapan natin ng paraan para may TV tayo, ha? Sige. So, pag may bahay ka na, hanapan ko ng paraan para makabili tayo ng TV, no? So, sige. So, ngayon, papunta tayo ng clinic, ang tawag nun, center ng Sigaboy, no? Para sa tiyan mo, pag-renatal na natin para at least na malaman natin kung kailan ka manganak. Alam mo ate, kailan ka manganak? October. October, so ilang buwan na lang? Ano na ngayon? 3 months na lang. 6 months na to eh. 6 months na, alam mo.
Naalala mo pa? Sige. Ito kasi yung mga kababayan yung ginagamit namin. Ang sakyanan ni Sir Ben gutom. Dahil wala tayong sasakyan. Ay, ito lang ang inhiram ko para madala natin sa Tilabli doon sa center para sa pagpa-check up niya, no? So ito yung bahay ni Sir Ben Gutong, yung resort niya. Yung resort niya po mga kababayan, yung may-ari ng sasakyan. Ito. Kung willing kayong pumunta dito to sa Sitio Makaling, welcome yung mga magrerenta dito. May tulugan sa taas. Ayan. Magandang tuluganan, aircon to mga aircon to yung mga kwarto nito. Yan sa Tilabli. Inantay pa namin si Sir Ben kasi naligo pa. Yung mahirap pag wala tayong sasakyan, so tiis-tiis lang muna tayo. Hingin lang natin sa Diyos para magkasasakyan tayo, no? Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay kailangan natin hingin sa Diyos, lalo na pag ganito, mga mamahaling mga gamit. So mag-pray lang tayo para makabili tayo ng ganitong sasakyan. So sa mga viewers na patuloy sumuporta sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga subscriber, maraming salamat, no? So nagunsa ka, ate? Nakate, para maganda ko. Linisan mo yung mga kamay mo. Yung maganda, ate, para malinis. Buat sa Tilabli, oh. So, mga kababayan, kasi nantay pa kami sa Sir Ben kasi naligo pa. So, ang oras ngayon ay 7:30. Kailangan na sa dumating na kami doon. Habang nag-aantay kami sa Sir Ben naligo, mag-aawit mo daw muna si Ate Lovely. So, ano yung kakantahin mo, ate? Kailangan ko ikaw. O, kailangan ko ikaw daw. So, mag-request kami ulit, ate, no? Tingnan po natin ang kababayan na isang sikat na singer na si Ate Lovely. So, sige, ate. Kailangan ko ikaw dito sa piling ko. Kailangan ko madama ang pag-ibig mo sa bawat oras na di ka nakikita. Para bang kay bigat ng nadama o giliw na saan ka? Bakit lumisan ka? Paano na puso ko nag-iisa? Kailangan ko'y ikaw sa bawat sandali. Kailangan kong yakap mo at iyong halik. Kailangan ko ikaw dito sa piling ko. Paano na puso ko nag-iisa? Okay. Ayan. Kantahan na tayo natin, Lovely. Dahil matagal si Sir Ben, kaya nagkakanta tuloy sa Ate Lovely. So, salamat, ate. So, ito sa Ate Lovely, mga kababayan, at alis na kami. Tapos na nag-awit.
Kasi matagal yung si Sir Bino yan sa front. Alis na po kami dahil ako yung mag-drive. So, abang-abang lang po mga kababayan doon sa kung saan namin ipa-check up si Ate Lovely, no? So, samahan niyo ako ngayon sa aming mission sa pagtulong kang Ate Lovely. So, tara po. Mga kababayan, dito na kami sa Sigaboy sa clinic. Clinic pala yung papuntahan namin. Dahil hindi ako nakapag-video doon sa dinaanan namin kasi ako yung nag-drive. So, ngayon baba na tayo, Ate Lovely. Sir Bino, bumaba na din. Oo, ayaw ka mag-putol-putol sa imong buhok na ikaw. Hindi ka mamanakot ha? Pauna ta ka dito karon ha? Kaya ron na ha? Kung dito balik diri kita anak ko hindi yan ha. Pinatay ha. Pauna na natin. Doktor. Mamatay na ha? Ha? Ay, ibo nyo. Karma na. Dali kay pauna ta ka dito tapos pag umani mo. Dali. Dali. Actually, si Lovely, Emboscado, nagpapacheck up dahil may naririnig siyang boses at saka lagi siyang umaalis, umiikot, kung saan-saan siya na pinupuntahan niya. Kung kakausapin mo siya, nakakasagot naman siya ng tama. Madaldal naman siya, makwento. Okay, although, kiniklaim niya na mayroon talaga siyang naririnig na boses at saka yung laging gusto niyang However, si Lovely ngayon, buntis. She is 6 months pregnant. Kaya maingat tayo magbigay ng gamot sa kanya. Baka maapektuhan ang baby niya. So ngayon binigyan ko lang siya ng isang gamot para naman siya makatulog. At saka medyo maghapsay din ang isip niya kasi may naririnig daw siya na boses. At saka hindi siya nakakatulog para makatulog naman siya. At saka maayos niya yung sarili niya. Nakaka-function naman siya, mag-ayos ng sarili. Nakakasagot naman siya kung ano yung mga tanong mo. Tama naman. Sobrang nga lang madaldal siya. Sinabi niya, nag-work siya before in Manila.
So I tried her na mag-sing. And she really has a very good voice, no? Magaling siyang kumanta. So kawawa naman siya. And I think she can go back to herself and she can also go back somehow sa kanyang gusto niyang trabahong maging singer. Sa ngayon, papagaling muna natin siya para especially buntis siya. Kaya sabi ko sa kanya, meron akong binigay sa iyo na gamot para sa isip mo. Although hindi ko pwede bigyan siya ng kasi na-diagnose ko siya as bipolar disorder. Kasi buntis siya. But anyway, she's naman 6 months pregnant, so we have only 3 months more to go. And I recommend her na ma-ligate siya, magkaroon ng ligation kasi hindi pwedeng sa palaboy-laboy niya, palakad-lakad niya, baka mabuntis na naman siya. And this is already her second pregnancy. So, ganun talaga yung mga bipolar. Mahilig sila ng sa lalaki, mahilig sila magkakaroon ng mga sex, contact with other men. So, kaya ang payo ko, para hindi siya naging buntis na naman, she's still 25 years old. And she is actually pwedeng mabuntis na naman. So, sabi ko, tapusin mo na itong pagbuntis mo, then we could ask from the help sa Department of Health and also kay Mayor ng GovGen to help her. Of course, narinig ko naman sa inyo na binigyan na siya ng housing, may food na siya. So, siguro yung kanyang mental health na matuloy pa rin. Actually, ito rin yung isang programa ni Mayor ng GovGen about the mental health, no? So, she's lucky that today nakapag-check up siya, nagtingnan natin siya para maayos na ang buhay niya. So, she's willing naman na gumaling siya. And she's also a nice person. So, for now, magpa-advise ko na sa kanya, the next time I will be here, that's after 1 month, she's going to have her another consultations para makita ko siya, patuloy ang gamot hanggang gumaling siya. Thank you. So, yun po mga kababayan, doon na kami galing doon sa doktor ng yung programa. May programa kasi si Mayor dito sa GovGen na para sa yung mga may problema sa pag-iisip, no? So ngayon, napunta na natin si Ate Lovely doon sa psychiatrist. Nakausap natin yung doktor. Hopefully na gumaling na siya. Ngayon ay may resita na kaming gamot para kang Ate Lovely. Naresitahan siya ng gamot na para lang sa sa isip niya. Ito, mga gamot na. So ang gagawin din namin ngayon, kasi buntis nga si Ate Lovely, ay parinatal na naman sa tiyan niya. So dito kami ngayon sa clinic para sa parinatal kang Ate Lovely, no? So ate, dito naman tayo, iba naman yung doktor natin ngayon. Yung sa tiyan niya naman. So at least na matulungan natin si Ate Lovely sa safety niya, no? So yun po mga kababayan, dito lang kami sa labas kasi nandoon si Ate Lovely na check yung tiyan niya sa dito center para at least na malaman nila kung ano yung safety ng bata. So kasama ko yan si Sir Bin, ayan si Sir Bin, no? Napagod na. Hi guys. Hi guys. So tinawa na lang namin yung ang oras dito ay alas 12 na. So dumating kami kanina ito mga alas 8. So testin namin tong gutom, kahit gutom at matulungan natin sa Ate Lovely, no? So kain muna tayo ngayon. Pre, para mabawas-bawasan naman yung kapangitan natin. Tama, yun lang ba? Alas 12 na. So napunta na kami kanina doon sa psychiatrist. So binigyan na tayo ng gamot para sa isip niya. Pero yung mga gamot talaga sa kasi hindi daw pwede kasi buntis. So yun ang sinabi niya doon, yung doktor talaga yun ng psychiatrist, no? Yung kausap natin na-interview natin. So ngayon dito na naman kami sa Parinatal Ate Lovely. So dalawa yung mission namin ngayon.
malapit na kayo magbuta ng hapon dito. At least natapos na yung mission natin na pagpa-check up at saka yung sa isip niya nila Brino. So, abang-abang lang kasi nagantay pa kami dun sa loob sila. Dito lang kami. Ma'am, gitanhara mo imong tiyan, gisukod na mo, gikuan na mo fetal heartbeat. So okay raman ang imong fetal heartbeat, no? So ang kadako sa imong tiyan is 16 cm, ang heartbeat sa imong bata is 153, no? Ang iyang per minutes per beat out kuan sa iyang tiyan, no? Sa imong heartbeat sa imong anak, so normal. So ang cluster sa imong bata is normal, no? Ulo ang naguna. So karon, human naman ka diri, ang imong tambal, mato ka sa imong nurse dito ha, para matagaan ka niya, mapinatal ka niya, matagaan ka niya o kanang ferros, no? Tapos magpa-laboratory ka para ma-check ang imong ihi, no? Basig naka-infection sa imong ihi. Unya, mag-adto jud ka dito, magbalik-balik ka sa imong health center para ma-monitor ang imong timbang, imong BP, ug ang kanang cluster sa imong bata. Ha? Nga mag-inom ka og tambal. Ha? Unya, dili ka masigi og lakaw kay kuan sa imong kay nabuntis ka. Ha? Nya maadto jud ka sa imong health center kay amo kong tawagan para maadto ka dito. Sir, didad alam ni siya dito, sir. Sa health center kay para naa siya record dito. Kay para manganak ka, dili ka manganak sa balay ha. Kung happy ka manganak, maadto mosulti jud ka sa imong mama dito sa atin ni kay sir. Ha? Di ba ito ka kung barangay para matabangan ka, mato ka siya dito sa health center sa inyong nurse. Dili ka magkaon o pataka o kaon, labi lang ka mga parat. No? Sumuka o kagulay, ma-exercise ka, number 1 yun, maligo ka. No? Maligo para hinlok din ang buntis. No? So karon diri, mato ka sa inyong health center, tapos pag human, balik mapud ka. Kung sa'y sultis dito sa inyong nurse, mabalik ka, mato ka dito. Ma'am? Ha? Ano ka sa imong mama? Hindi ka mga ha? Para maayo ka. Yan, ara pa kay baby, ha? Yan, dili mga anak ng balay. Kinahanglan, kung imong mga anak na jud ka, masulti ka sa imong mama o sa barangay, sa imong nurse, para makaluap ka. Ha? Yan, magbalik-balik ka sa center para makaluap, check up ka kada bulan. No? Labi na imong tiyan, ini 7 na kabulan, so kada 2 ka semana, maatuli ka dito sa health center. Kung imong tiyan, 8 hangtod 9 na, so kada semana na hindi ka mag-anto sa imong health center. Mado ka sa imong nurse. Ha? Kaya ang tambal mo, inumon din mo, ha? So, yun po mga kababayan, tumuwi na kami. Galing na kami ng hospital doon sa kung saan natin pina-check up si Ate Lovely, no? So, ngayong araw, bali dalawa yung mission namin, ang pagparinatal kang Ate Lovely at saka yung pagtingin ng siyempre sa kalagayan niya sa pag-iisip niya, no? Kausap namin yung doktor niya sa psychiatrist, yung nakakulay ng white. Yun po yung doktor ni Ate Lovely sa isip niya, no? Yung nakakulay green, yun po yung nagparinatal sa kanya. So dalawang mission namin ngayon. Kasama ko na si Sir Ben, nag-drive siya na yung nag-drive. So tapos lang kami kumain. Pasensya na po mga kababayan, pahagal talaga yung pagmukha namin. So Ate Lovely, okay ka lang? Okay lang po. Okay lang. So yan si Ate Lovely. Nabusog ka, ate? Kasi kumain muna kami kanina para sa Ate Lovely makakain. So uwi na po kami mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Siyempre magpasalamat tayo number 1 sa Panginoon. Maraming salamat, no? Lalo na sa ating napakabait na mayor na si Juanito Kulot Inualis. Maraming salamat, mayor, sa pagsuporta mo sa kang Ate Lovely, lalo na sa akin channel, no? At saka kang Ma'am Pinky Inualis. Sa mga Inualis family, maraming salamat.
At siyempre magpasalamat din tayo sa may-ari ng sasakyan na si Sir Bin Gutong. Sir, parang stricto ka dyan ah. Okay lang. Okay lang mga guys. Okay lang daw. So walang problema po to. Palagi Tulong to. tayo. Oh, tulong-tulong daw. Yan man talaga ang importante sa atin. Ang makatulong sa ating kapwa no. So Kapwa mahirap. tao Pilipino. Tayo Pilipino, tayo magtulungan. Huwag tayong magsiraan. Kasi pag magsisiraan tayo, pangit 'yun. So maraming salamat no sa mga nagsubaybay sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga sponsor na walang sawang nagpaabot ng tulong sa Kangati Lovely. So ang tulong niyo doon na lang sa ibigay natin Kati Lovely sa house blessing sa bahay niya. So yun po mga kababayan, dito na ako sa Barangay Magdog no. So dito ako ngayon para pumunta dito sa center para may record si Ate Lovely dito sa center. Para kung sakaling para mga anak siya ma-rescue siya agad sa mga ano dito, mga nasa center nagtrabaho. So ngayon, para may record siya dito, puntahan natin yung center. Hindi na ako nagsasakyan kasi si Bin, bumalik sila doon sa Davao City. So napakahagard na po yung pagmumukha ng mga kababayan at mumotor ako. Yung motor ko. So, puntahan natin yung center para ipa-record natin sa Tilabli. Para yung mga gamot, dito na lang kunin sa center nila. Ito yung Barangay Magdog po mga kababayan. Ayan. Puntahan natin yung center nila. Ito napakaganda yung center dito. Ayan. Ayan, may tao sa loob. Ayan yung center. Ayo! Mga na lang kung ma'am katong ligading kang Lovely Buscado ha. Nagtawag ng nurse inyo ha. O, nakuha naman sir, na tawag naman, nakabalo naman ang nurse sir. So ipa-record na lang siya dire para pag anytime na manganak siya kay at least na daw siya record kay ang wala mo ko record siya lisod pag stress up siya ba. Opo, so nag-aanhin mo po na siya usahay diri sir. O, nakabalo naman yung siya. Pero ang problema lang kay wala mong magulakaw-lakaw siya no. Oo, di rin siya nagakuha update ko ang video. So at least ma'am na ma-record na to siya dire no. Sige. So salamat ha. Ang nurse Triasa. Tuwa pa sir, nag-operasyon 2 days sila sa Lawan sir. Okay. So mabalik lang siguro ko ugma o na. Sige po, kaya karon lang man ang kuha nila ang schedule dito sir. Sige. Pero at least para makuha siya Tilabli dire ba atiman siya jud matanaw yang BP, yang timba, ang height, sir, monitor mo na sir. Nahika po yung tiyan. Tagaan mo na siya tambal. Para mamo ko tingon sa kuan dito sa Sigaboy na diri jud siya ikuan kay sa center kay kung asa man na siya na nagpuyo diri man siya na barangay Na-record man na diri sir. Sige. Salamat mama. Sige sir. So yun po mga kababayan, wala lang yung kuan dito yung taong yung nurse nila dito din. May nurse kasi dito sa center. So siguro bukas ugma balik ko dire. Opo, sige sir. So bukas na lang daw. So ngayon may lakad yung nurse pero yung si Ate Lovely pala nalista na nila parang may pangalan na dito ba. Kaso lang si Ate Lovely talaga hindi nagpermente sa kung saan siya nakatira. Kaya parang mahirapan yung ating mga nagtrabaho sa center. So ngayon, at least naka-record na siya, may mga gamot na. At sa tulong ng ating mayor to sa Gubjin na si Juanito Kulot Inualis, sa ating mayor dito. No? Yan po yung ating mayor dito sa Gubjin. So maraming salamat mayor sa pagtulong mo kang Ate Lovely. No? So ito ko lang muna tatapusin itong vlog na to kasi bukas balik daw ako kasi wala yung midwife dito. Pero at least na may gamot na si Ate Lovely dun sa yung sa isipan niya ba yung naresita ng ating doktor ng may programa kasi si Mayor dito sa Gubjin na yung mental health kada buwan pumunta yung mga doktor dito kaya ngayong araw sinabay ko na lang pagparinatal at saka yung sa utak niya at least na matulungan natin sa Ate Lovely no. So maraming salamat talaga Mayor sa pagtulong mo ka Ate Lovely. So ngayon at uwi na muna ako kasi
Parang napakahirap natin tingnan yung mukha ko. So maraming salamat po mga kababayan. At maraming salamat din sa mga subscribers, sa mga viewers na hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat lahat ng mga sponsor. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. Bye bye po mga kababayan. Thank you po.